Yung Adventist timeline of change. So, kagabi, medyo nasiyan ako maglaro ng digital, no? Gusto kong sum up natin yung kasaysayan ng Biblia. So, this is a shortcut method of illustration. Kasi bakit tayo nagtipon dito? Ano ang ating layunin? Ano ang ating hikain? Ano ang purpose natin sa buhay? Sa lahat, babalikan natin yung pinaka-author ng lahat. Who is the source of everything? The Lord whom we serve. Pinagsisilbihan natin. So mga kapatid, mag-survey lang po ako. Lahat po ba dito ay Seventh-day Adventist? Seventh-day, okay, amen. Converted, halos lahat siguro, no? At karamihan din may mga, according sa yung mga born Adventist, hindi nila nalalaman yung identity na bakit ka Seventh-day Adventist. So, unang narinig ko kay Kuya Rino ay para kang Pilipino na hindi mo kilala si Dr. Jose Rizal, no? O, yung kasi, even the history na si King Philip, the name Philippines is, ibig sabihin, sinyalis yun na tayo kolonyal ng ibang bansa, kaya binabalik daw nila yung pangalan na Maharlika. So, it's a political thing. So, wala tayo doon. But in reality, what happens sa surrounding natin ay hindi na bago sa ilalim ng araw. So, hindi na susumto, no? Okay lang din. So, unahin po natin. Okay, from Genesis to Revelation, ikon po natin. Ano yung pinakalundo? Bakit kailangan natin pag-aralan? Kasi kagabi, sabi ko, paano magiging interesting ka itong So, since babasahin ko lang siya, nagpapasalamat pa ako sa pagbigay ng reference, then naging madali siya. So, kung may mga kailangan i-clarify, open po lahat sa mga questions. So, nandito rin po yung ating mga well-experienced na minister to answer inquiries. At kung napag-aralan ko rin po ay
sa biyaya ng Panginoon ay naway malinawagan po tayo. Kasi hindi biro na naglakbay ang iba mula sa malayo at nagpagod ng pera, nagsakripisyo ng pera at pagod para lang makaabot po dito. And we believe that the outpouring of the latter rain, which is the refreshing, settling in all truth, ay binubuhos sa mga coming meeting gatherings. Okay, so let's begin. So ang kasaysayan, okay, hindi na bago to sa atin. Pero sa akin, napaka-presyo siya. Para siyang kanin na hindi ka nagsasawa, ulit-ulitin. Remember the Sabbath day to keep it holy. Kaya, ngayon, nung nakilala ko ang Diyos, ay napakasarap mabuhay dito sa lupa na meron kang karelasyon at ang pinaka-backer natin sa buhay ay ang the source of everything. So sa langit, alam naman natin na nagkaroon ng pagbabaka at merong isang nag-originate ng kasalanan. At walang iba, kilala natin to, si Lucifer. At nung sinumpa siya, according sa kanyang karakter, hindi siya karapat-dapat sa pangalang Lucifer. Then binigyan siya ng pangalang Satanas. Ibig sabihin, mandaraya, ang dragon, ang ahas. So sa Genesis, mababasa po natin, yung napaka-prophetic pala ng Genesis, na sabi niya ay, ang babae ay against siya sa ahas o ang tao, no? At apakan ng kanyang talampakan ang ulo ng ahas. At ang ahas naman, kakagatin niya yung sakong ng tao. Kasi yung vital na malaking ugat dito, konektado sa nervous na hanggang ulo. So, mula noon pa, ang pagbabaka ng ahas at ng tao ay nagsimula na. So, makita po natin, nagkaroon ng insinuation ni Lucifer o ni Satanas, and nalinlang niya ang iba, and binigyan siya ng pagkakataon na makapagdaya sa buong sansinukob. And then, isa po, in short, sa creation, ay nagkaroon po ng testing sa ating mga magulang, at doon na po nagkaroon yung original na pagsamba o satanic na pagsamba, ang pagsamba sa sarili. Kasi once you doubt, nagkaroon ka ng doubt sa Panginoon, with all the evidence that God created the Garden of Eden and binigay ng Diyos ang buhay nila, mas namayani yung doubt kaysa yung evidence ng existence ng Diyos. So ganito ako magsalita kasi may isa kaming pasyente sa kagutungan. Atheist siya. So paano natin ipoprove na may Diyos, no? So sa biyaya ng Diyos ay mas masarap pala at mas madali na ipakilala ang Diyos kapag settled ka sa ganito. So, I hope na lahat po tayo ay madali lang itong aralin natin. If we are settled in our common ground, no, it's the Godhead, the foundation of all knowledge. So, pagkatapos po nun, ay nandun nakita natin ang unang pag-aalay, nagsakripisyo ang isang tupa at ginawa pong robe as symbol of Christ's righteousness. Kasi yung dahon po ng igos ay self-righteousness, no? And then, pagkalipas ng maraming taon, nadiskubre pa ng tao ang iba pang mga kasalanan at Diyos-Diyosan, then nangailangan po na i-shorten ang buhay ng tao, introduce ang daong. So, natest ang faith nila, hindi snap lang ay nagkaroon ng daong, tapos pinatayo sa bundok pa. No? So, noon, wala pang record na umulan, bakit ka magpapatayo? Why you built an ark? No? So, natest po ang obedience in every stages. So, bawat mga taong may pananampalataya, alam ko naman na ang mga Diyos noon, ay mga tao noon ay matatalino. So, what makes them as recorded as too much evil is, settled sila sa mga record ng may kadyusan, pero nilalabanan nila ang katotohanan. So, pinahintulot ang daong, nagkaroon ng baha, and pagkatapos noon, yung mga survivor po na family ni Noah, yung apo niya, according sa mga historian, si Nimrod, doon na nabuo yung unang Trinity. Yun yung pinakaunang popular na nakita nating rival ng ating Diyos. No? And then, pinatayo ang unang syudad, ang Babylonian City. Doon sa then na-confuse sila dahil nagalit ang Diyos. Nagkawatak-watak sila. In short, tinawagan mula sa mga paganang ito si Abraham. And then si Abraham, nagmula sa kanyang binhi ay si Jacob. So, ano natin sa panaginip, no? Na siya na naginip. And then, ibig sabihin, nagkaroon ng Israel. Ngayon, bakit ko po in-introduce to konti? Kasi kailangan po malaman natin na there is a chosen
people na sila ang magiging bearer ng light dito sa lupa. So, ibig sabihin, meron silang, tawag mo dito, distinction ba yun? Yung may pagkakakilanlan sila, specifically. At sila ay magiging channel ng Panginoon ng truth. Kasi ibig sabihin, the rest of the world ay sumasamba sa ibang Diyos. And pagkatapos po ni Jacob, ay pinahintulot po ang pagkaalipin nila sa Egypt, then doon na karoon ng pagkalimot sa Diyos ng Israel, din kailangan muli ng restoration ng pagkakilala sa Diyos. Para makita po natin na ang Ecclesiastes 1:9 no, na wala nang ibago sa ilalim ng araw, bakit kailangan natin i-review ito kung naaral nyo na at pag-aralan kung hindi pa natin to nalalaman. So, doon po sa wilderness, sa travel nila papuntang Canaan, ay na-introduce po ang moral law. And the first commandment is, thou shalt have no other gods before me. So the very objective pala ni Satan from the beginning is to give doubt and to banish the real knowledge of the self-existent one, ang Diyos Ama at ang kanyang anak. So yun yung naging rival hanggang dito pa lang, no? And then, mayroon po yung tinatawag natin na the plan of redemption and salvation. That's why we need to study everything about Jesus Christ. No? Kasi magkamali lang tayo ng konsepto, hindi natin naniniwala. So, one of our fundamental pillar, no, principle ay ang sanctuary doctrine. At tumuturo ito lahat sa plan of redemption of Father. At lahat ito ay tumutukoy sa kanyang channel, which is Jesus Christ, Christ-centered. So, sa lahat ng nangyari dito sa kasaysayan, hanggang sa pagtawid nila sa Jordan, still, ang panukala ni Satanas ay hindi natatapos. Gumawa siya po ng, tawag nito, nag-compose siya ng isang, ang tawag mo doon, concept, na may papasok niya ang kanyang sarili o ma-acquire niya ang pagsamba. And then, pagkatapos po ng sanctuary, humingi sila ng hari. And then, doon ulit nagkaroon ng apostasy, nagkaroon ng mga hari, sa King of Kings, sa mga hari, nagkaroon ulit ng mga apostasiya, pinarusahan sila, nakapture sila, and then doon po pinakita kay Daniel sa pamamagitan ng hari ang vision ng tungkol sa estatwa. So, hindi na ako nagre-reference pa. Alam ko may background na kayo dito. And then, from the head to toe ay binigay ang generic na pagkakasaysay ng kasaysayan ng mundo. Gintong ulo, silver, bronze, pero dito po ay pinakita na yung contest pa rin ng worship ay narito. And pagkatapos po na yung fulfillment dito na ang Babylonia bumagsak, sumunod ang Medo-Persia, sumunod ang Greece, sumunod ang Roma, ganyan-ganyan po. Pagkatapos po dito sa era ay nagkaroon po ng katahimikan sa kapagkat sa labis na pagtalikod ng Israel sa kanilang Diyos ay ang Diyos ay nanahimik. And then nagkaroon po na yung prophecy na binabantayan nila sa Isaiah and Jeremiah, no, sa mga propeta ay na-fulfill at pinanganak na nga ang tagapagligtas ang Panginoon. At ang pangakong ito ay mula pa rito kay Adan. Nadarating po ang pangalawang Adan para iligtas ang unang Adan. So, ang race ng unang Adan. Then pagkatapos po dito ay napulfill siya sa cross, doon na-unlock. Kaya minsan, the danger of this sa cross, no, yung mga nagta-time setting. Kasi dito kasi nakita nila paano nag-umpisa ang 6,000 years. Kaso, nung nag-exacting na, nagkaroon na ng time setting. Time setting. But since the Seventh-day Adventist has the gift of prophecy, ang binigay po sa atin ay pagbabantay lamang po sa propesya. And pagkatapos to, jump tayo sa Revelation, na po ang Apostolic Church and yung 7 churches and yung dragon, yung pagbabaka dito na sumpa ng ahas, na ang pagbabaka ng tao at ahas ay magpapatuloy dito. So nangyari na po siya, and the dragon. And dito sa vision ni John the Beloved ay nakita niya po yung mapait ay yung anghel na nakatapak sa tubig at lupa, binigay ang maliit na aklat. At nung tinikman niya, napakatamis sa bibig at napakapait sa tiyan. Alam po natin, ang fulfillment nito ay ang tamis ng balita na darating lang Panginoon sa 1844, pero iba pala ang interpretation. Pwede niyo akong interrupt kung hindi tama po yung pagkakasummary ko. Okay.
E pagkatapos ng 1844, dito po nagagar yung Millerite movement at dito din po lumabas yung mensahe, panawagan ng Third Angel's Message. Three Angels Message. Three Angels Message. And then pagkatapos po dito sa mga nalabig ay dito na po na-establish 1863 ng panawagan ng Adventism. Seventh-day Adventist ang mga Sabat. Ang mga reformador na tumanggap ng Sabat din na-establish ang Seventh-day Adventist. 1863 and 1872 officially na naitatag ang ating fundamental principle, and then 1888 ay sa claims po na ang fullness ng liwanag ay pinagkaloob doon. And then, pagsulong nun, hanggang sa panahon natin, ay darating po ang final contest of worship, which is the Seal of God, Sabbath and Sunday. But deeper in this is the knowledge of the true God from the beginning and ang Diyos ng mga pagano. So, further mo siguro sa mga ibang presentations natin, kung mag-stay tayo dito, ay madidiscuss nila yung ibang mga bahagi po. And then, ang binabantayan po natin sa prophecy is the close of probation. So, nagbabantay po tayo, and then, pagdating po ng salot and the gathering of 144,000. So, ngayon, ang ano po dito ay, balik tayo sa Ecclesiastes 1:9, wala na pong bago sa ilalim ng araw. So, we are promoting na maging propeta tayong lahat. Magbantay tayo ng mga pangyayari. Alamin natin ang nakaraan because the Bible is a lesson book. Ibig sabihin, para hindi na tayo magkamali pa, balikan natin yung mga unang pagkakamali nila. That's why the Bible was written, hindi ito bias. Kundi it was written so that maging transparent ito, na maging lesson book ng mga tao. So it's a whole lessons of faith. So Adventist timeline po tayo. So Adventist timeline of change. May pagbabago. So concerning this message ay sa ating mga Seventh-day Adventist. So meron pa lang pagbabago. So bakit natin kailangan aralin ito? As I said before, yung battle ng kadyusan sa nakaraang Bible history ay hindi na bago po sa panahon natin. Ngayon. So possible po ba? Okay. So sabi niya po, this is a step-by-step illustration of our early church pioneers of old-timers dying off the effects of educated scholars inserting their academic influence in changing the direction of our church to what has become now from non-Trinitarian to a decidedly Trinitarian. Okay, bold din ako magbanggit nito kasi alam ko lahat ng nanawagan dito ay clarification na lang sa mga issue ng mga bagay na ganito po. Trinitarian denomination. While there are quite a few more events that have taken place to keep the focus on the subject of change, we have elected to stay with the K events. So if there is a changing na nangyayari, pagbabago, paano ito nangyari? So ang kagandahan po, naka-record yung mga tala ng pagbabago. So next link, ano po tayo? So, Adventist timeline of change. So, 1860, the remnant Sabbath keeping or Advent believer is given the name Seventh-day Adventist, which carried heaven's approval. Sorry po sa mga ito ay in summary kasi yung oras po natin ay kailangan natin i-maximize. So, in 1863, Organization of the General Conference of Seventh-day Adventists, May 20, 1863, Organization of the General Conference of Seventh-day Adventists. So officially, those believers decided to organize in Christ. So there is a power kung organize tayo, no? Okay, next. So 1872, the Declaration of Fundamental Principle taught and practiced by Seventh-day Adventists consisting of 25 propositions largely written by James White is published as a pamphlet at Battle Creek, Michigan. Review or it's a promotion. So, ang gagawin ko na lang po, hindi ko na-promising na matapos natin yung presentation but a promotional po na yung mga links and provided na kasi hindi ito natin matatapos. But my presentation is more on promotional and arouse curiosity po. So, this lays down a clear non-Trinitarian foundation and is not replaced or changed in any way until 1931.
So the propositions are based on 1 Corinthians 8 verse 6, and natin, but to us, there is but one God, the Father, Jesus Christ, by whom are all things, no? And contain neither the term Godhead nor Trinity. First year that the fundamental principles were actually published in the yearbook was 1889. I-claim natin 1872, but transparently, yearbook was 1889. Prior to 1981, the years of publish are 1905, 1909, 1913, and 1914. So then it goes dark, but publish again until it changes in 1931. Then 1942, 1955, 1965, 66, and so on. So there is a transition process. Okay, ate. So death of 1872, death of Elder Joseph Bates. Okay, as the time goes by, hindi natin maiwasan yan. Malalagasan talaga yung mga payo niya. So, 1874, the fundamental principles of 1872 are published again by James White in the first issue of the Signs of the Times, June 4, 1874. No. And by Uriah Smith in the Advent Review and Herald of the Sabbath. So, in this introductory remarks to the fundamental principles in the signs, James White state, and this is state, in presenting to the public this synopsis of our faith, we wish to have it distinctly understood that we have no articles of faith, creed, or discipline aside from the Bible. So from the very start, they are claiming that every points of principle that was established is a Bible based by thought and principle. Okay. We do not put forth this as having authority with our people, nor is designed to secure uniformity among them. So as a system of faith, but it is a brief statement of what is and has been with great unanimity held by them. So ibig sabihin, lahat ng mga principles was established na with a pure motive. No? Okay, next part. So 1877, the Biblical Institute where Uriah Smith and James White outlined the principal doctrines of Seventh-day Adventists is held in Oakland, California. So covering everything from the sanctuary to prophecy. So the nature of sin to the nature of Christ, this institute confirms and strengthens the teachings of Adventism as outlined in the fundamentals of 1872. So they are dealing with the nature or everything, the knowledge about God. No? So 1881 is the death of Elder James White. So alam na natin, in the siguro sa ibang presenter, they have record na they are boldly against in the Trinity doctrine or Trinitarian concept. No? 1883, death of J.B. Frisbee and Elder John Nevins Andrews. So 1883, at this General Conference session, it is decided against publishing a church manual as it is deemed undesirable to take any step towards a discipline, creed, or form of formalism. So still, pinipreserve pa rin nila yung integrity ng na-establish na principles, no? Bagaman unti-unting namamatay ang mga channels kung bakit na itatagpo ang original fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Next one. So 1888, the 27th General Conference session is held at Minneapolis, Minnesota with 91 delegates and approximately 475 attendees. So God brings the truth of justification by faith to His people through elders Wagner and Jones. Built on a powerful biblical foundation, this message of the love of God marks the beginning of the loud cry. So 1888 is halos nagsimula na po yung loud cry. So hindi ako mag-insinuate ng ibang mga aral, but may mga nagtuturo po na the counting of 144,000 or gathering of 144,000 is under the banner of the third angel's message. So possibly from 1844 till the present 1848 hanggang sa present time. But if we have issue in this, sige, pagsantabi muna natin, no? But they focus on yung sa loud cry kasi po. That's why I studied this. Okay.
But sadly, the message is resisted by a large majority of the church leadership. Ellen White writes, "The prejudice and opinions that prevailed at Minneapolis are not dead by any means. The seeds there sown are ready to spring into life and here a life harvest because the roots are still left, and will bear their unholy fruit to poison the perception and blind the understanding of those you connect with in regard to the messengers and messages that God sends." So ah, nagkakaroon na po ng confusion, prejudice ang mga bagay na espiritu sa loob na siyang sisira po sa ating pong fundamental foundations, sa principles po. Next. So 1889, the fundamental principles are expanded to 28 sections and published in the 1889 yearbook, leaving the first two on the doctrine of God unchanged. So it remains unchanged during in reprinting from 1905-1914 in the SDA yearbook. Kailan po namatay si Mrs. White? 1915. Pero hiwa-hiwalay sila. And their mode of communication is through letters. Hindi gaya ng internet, no? So it remains unchanged during, okay. So it's promotional. So 1889, so death of Elder Joseph Harvey Waggoner, or Joseph Waggoner's father. So in 1889, si Conwright, a prominent leader in Adventism who left the church in 1887, publishes a book, Seventh-day Adventism Renounced. In the book of the page 25, he levels against his former brethren, stating they reject the doctrine of Trinity. Okay, next slide. And 1890, leadership attempts to remove the name Seventh-day Adventist from the American Sentinel, or Religious Liberty Journal of the Seventh-day Adventist Church, to make the magazine popular with other denomination. But this step is averted because a living prophet is present. That's the, kumbaga sa ano ay alas, kumbaga, ano natin. So, Ellen White state, this policy is the first step in a succession of wrong steps. Counsels to writer and editors, page 96. The leading brethren are taking down the road to ecumenical concessions. So, for example, walang bago sa ilalim ng araw. We are, sa literature evangelist, sinong nag-try na dito mag-edit? Nag-canvas ng book. Ang ginawa sa ibang book natin ay minodify yung mga picture, no? Para ito'y maging ka-welcome sa ibang denomination. So, buhay pa ang propeta ay kanya na po itong tinutuligsa. So, leadership attempts to remove the name Seventh-day Adventist from American Sentinel, or Religious Liberty Journal of Seventh-day Adventist, to make the magazine popular. So, yun po. The next. So, 1891, the General Conference sends Ellen White far away to Australia. Kasi nga, ano siya kontra and kontra. And since yung influensya niya, Seventh-day Adventist was established kasi may ginamit na channels ang Pioneer. And isa sa mga nag-approve kung ito ay sa Diyos ay ang propeta. Because he is the active channel of communication from God at sa kanilang era. So, E.J. Waggoner is sent to England as editor of the present book for 10 years to separate him from E.T. Jones, and Ellen G. White, letter from William C. White to A.J. Daniels, May 13, 1902. So, ano po ang advantage kapag may kasama ka in ministry? Yung hindi ko maalala, papaalala ng kasama ko. Yung kainaan ko, papalakasin nung kasama ko. So, the topic is, but the motive is, kailan makalat din ang gawain. Hindi lang siya sa isang lugar. So, 1892, death of Elder Roswell F. Cottrell. So, pansin nyo po, sa record, nilagay po natin yung pagkalagas ng mga, ay pagkamatay po, o pagpapahinga ng mga pioneer. Kasi, halimbawa, for example, in illustration, if you have a strict parent, at pag wala siya, magagawa mo yung gusto mo. Pero pag meron siyang nakakita sa'yo, restricted ka. So, in order na magkaroon po ng pagbabago,
kailangan yung mga record bearer ay mawala muna. Pero pinaitulot po ito ng Panginoon. Kasi we need to exercise discernment and true motive of searching what is truth. So, next one. 1892, sorry. Bible Students Library Series Lessons for the Public, number 90. The Bible Doctrine of the Trinity, reprint of article in New York, Independent of November 14, 1889. Author Samuel Smear.